raw dagdagan ng Philippine National Police sa mga reklamong isasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ng nangyaring komisyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng BICE. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga isasampang kasong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga rumespondeng pulis sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Marbil, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumuka sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng License to Own and Possess Firearms o LTAP. Bukod sa PNP, may nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Hindi po kami nagpo-provide ng ganon miski in any other investigation being conducted by the Bureau. Inurong na sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng BICE. Kapag hindi pa rin daw siya sumipot o kahit ang abogado niya, idediretso na ang kaso sa DOJ. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.